Ito na po yung inaasam-asam ng taong bayan. Matagal na, mga kaistorya. Ito yung pinaka-hinahangad na mangyari ng maraming Pilipino. Ngayon lang po ito mangyayari pagkatapos po ng humigit kumulang 40 taon simula 1986. Ito na, matutupad na po sa wakas yung pagbaba ng presyo ng kuryente dahil nga po naresolba na ni PBBM ang problema natin sa NGCP. And speaking of this NGCP, and speaking of electricity or power, mga kaistorya, isa pala sa dahilan kung bakit po itinatag itong Maharlika Investment Fund ay para mag-invest sa national grid. Sa pagkakaintindi ko po, mga kaistorya, sa balitang ito ng ABS-CBN, sa pagkakaintindi ko sa sinabing ito ng NGCP, abay, ito pala, mga kaistorya, bago pa itinatag itong Maharlika Investment Fund ni PBBM, nasa plano na pala po niya ito. Sapagkat panahon pa ng kanyang predecessor, mga kaistorya, ay lumutang na ang problema dito sa NGCP. At hindi pa po nasapatan ang administrasyon sa pagresolba nila na yan sa problema natin, sa pangamba natin. Nasa plano pa rin po ng gobyerno natin na sapawan, pasukin yung kumpanya ng China na partner po ng NGCP. At hindi pa dyan, mga kaistorya, abay binabantayan ng mga mambabatas yung NGCP na yan. At gusto pa nga ng mambabatas, mga kaistorya, na panig sa gobyerno natin na i-take over na lahat ng gobyerno natin yung control sa NGCP. Ay di ba't kahapon ang balita, mga kaistorya, ay na-dominate na ng gobyerno natin ang seats sa board ng NGCP dahil 4 seats umano ang naukupa ng Maharlika Investment Fund. Asan na nga yung mga bumabati ko sa Maharlika Investment Fund dati? Kinargahan pa nila ng sari-saring issue. Yan po ang magandang balita ulit na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like, mga kaistorya, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang mga ganitong content ay maaari po kayong mag-subscribe. Uunahin ko muna po ito. Palakihin ko muna. Ano po? Maharlika open to acquiring China grid firm shares in NGCP. Yan nga yung iti-take over, yung sasapawan ng gobyerno natin. Yan pong mga shares ng Chinese nationals na yan. Yun po, mga kaistoryang kumpanya ng China, mga Chinese nationals na partner ng NGCP. Basahin nga natin. The Maharlika Investment Corporation or MIC is not closing its doors to acquiring shares of the State Grid Corporation of China. Yan po yung binabanggit ko kanina. In the Philippines Power Grid. Di ba? Kagandaan ho. If it becomes available, I think so, yes. MIC President Rafael Consing said Tuesday at a palace press briefing when asked if the MIC is interested in acquiring the Chinese firm shares in the National Grid Corporation of the Philippines. Ito pakiramdam ko, talagang ito'y plano na ni PBBM noon pa, mga kaistorya. Bago pa, siguro nasa isip na niya ito bago pa siya maluklok bilang presidente ng Pilipinas. Matalino, no? Ibig sabihin, mga kaistorya, pag-upo, ayan na nga, ginawa ang Maharlika Investment Fund, no? Binatikos pero hindi nagpatigatig. Tuloy na tuloy ang Maharlika Investment Fund. At eto na, umaksyon. Kaagad isipin ninyo, pagkamahal-mahal na presyo ng kuryente, ilang beses nang pinagdedebatihan pa dyan sa mababang kapulungan noon pa. Isipin ninyo, mahigit o humigit kumulang 40 taon, 39 years to be exact,
Ngayon lang po na-aksyonan, matagumpay na naresolba ng gobyerno. Pagka ganyan mga kaistorya, ang nagawa ng isang presidente, napagagaling na nun. Ilang presidente ang nagdaan simula kay Cory Aquino hanggang kay PBBM. Di nila to nagawa. Lumala. Di ba mula po sa pagka wala sa pwesto ng Marcos Sr., doon na tumaas ng tumaas ang presyo ng kuryente. Bakit? Naisa pribado eh. Di ba? Meralco. Mga kaistorya. Ano nang nangyari? Tumaas ang presyo ng kuryente at isa yan sa dahilan kung bakit po mga kaistorya ang Pilipinas ay napakakunat umangat noon. Bakit? Umaaray yung mga investors eh. Sa mahal nga naman ng kuryente dito sa Pilipinas, bakit pa dito sila pupunta? Sa ibang bansa na lang namura ang kuryente. Dagdag yun pasakit sa kanila eh. Ito na ngayon. Pati mga karaniwang mamamayan, makikinabang. Bakit? Asahan na daw po kasi natin na bababa ang presyo ng kuryente. In GCP mismo ang may sabi, yung president mismo, kung hindi ako nagkakamali, ng Maharlika Investment Corporation. Ayaw ba tayo sa ganyan? Mga kaistorya. Well, anyway, ito ha. At tingnan Ika, may nag-comment na agad natin. Tingnan nga Ika natin sa susunod na reading ng bill ng kuryente. Hindi naman ganon. Para naman tayong bata na nag-uusap niya. No? Wala pong instant pitik ng kamay mangyayari na agad. May proseso po yan. Maaaring sa mga susunod na buwan, hindi yung agad-agad makikita mo na yung pagbaba na, hindi yung ganon, para naman tayong bata niyan. Di na po natin kailangan ipaliwa. May nagko-comment, ewan ko ba kung bumubutas lang, naghahanap ng dahilan. Pinoy talaga, ha? Tuloy natin, palakihin ko muna. Ang sabi pa po dito, we have not spoken basically to the Chinese. We only saw this opportunity. At the SGP level, we're not having discussions with the Chinese, with the state grid of China at this point in time, Kunsing added. Bakit mo nasabi, Juan Estredor, yung kanin? Kasi po mga kaistorya, may nagbabantay nga po dyan sa NGCP. Mga mambabatas po sa mababang kapulungan. At gusto pa ang isinusulong ay i-take over ng tuluyan ng gobyerno natin yung shares ng mga Chinese national. Ako pabor na pabor doon. Isipin ninyo, 20% stake pa lang yung nabili ng Maharlika Investment Fund na dominate na nila yung seats ng board. Lalo na kung ma-take over po ng MIC, yan pong shares na yan ng State Grid Corporation of China. Diba? Pagkaganda-ganda talaga ng ginagawa ng administrasyon ngayon at ng atin pong mga mambabatas sa mababang kapulungan. He also said that if NGCP was stating that there is nothing to fear from China's part on the power grid operator, then the MIC will be in a better position to confirm or affirm that once it gets hold of its shares. Tama. Tama. Ito pa, kaugnay na balita ha. Maharlika Investment Corporation open to investing in State Grid Corporation of China. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Napapasukin na ng gobyerno natin, iti-take over po nila mga kaistorya, iibabawan nila yung kumpanya ng China. Yung kumpanya ng China na tinutukoy ko na partner ng NGCP, ayan pong State Grid Corporation of China. O kita ninyo, pagkagandang balita. Tagal-tagal na nakaupo yung mga nagdaang presidente, di nila na-resolve yan, 6 na taon, yung para sa kanilang termino. Kay PBBM, ilang taon pa lang si PBBM sa termino ngayon, mga kaistorya, na-resolve na agad. Yan ang tinatawag na political will ng isang tahimik na tao na tinatawag nilang weak leader daw. Pero yung power ng weak leader, may resulta, nararamdaman yung ngipin. Diba, mga kaistorya? The Maharlika Investment Corporation says it is open to acquiring shares in the State Grid Corporation of China, which owns a 40% stake in the National Grid Corporation of the Philippines. Diba? Sabi ko sa inyo, mga kaistorya, dagdag pa. May nagbabantay. Sino ang nagbabantay? Mga mambabatas. Sino ang binabantayan? Ang NGCP. Why? The Maharlika
fund is investing in NGCP. Ito yung dahilan kung bakit nag-invest ang Maharlika dyan sa NGCP na yan. Basahin natin. Why did the state-run Maharlika Investment Corporation secure a 20% stake in the National Grid Corporation of the Philippines? Speaking to Teleradyo Servicio, Energy Undersecretary Sharon Garin said, si Undersecretary Sharon Garin pala ang nagsabi nito mga ka-istorya, kasi sabi ko kanina ay president ng NGCP, so kinukorek natin agad dahil ayaw ko talaga makakapagbahagi ng maling impormasyon. Said the Philippine government has no participation in the nation's critical power infrastructure after Congress granted a 25-year. Totoo yun. Nung nag-grant, mga ka-istorya, ang Congress ng franchise sa NGCP, walang kinalaman dun ang national government. Trabaho kasi yun ng Congress. This is one of the reasons why we created Maharlika. Isa-ika yan sa dahilan kung bakit natin nilikha o itinatag ang Maharlika. Ano yun? To invest in the national grid. Bago pa naupo ang kasalukuyang presidente natin ngayon, alam na nila yung malaking problema sa NGCP. Kaya pala, isipin ninyo, hindi lang pala yan mga ka-istorya. Hindi lang pala for projects, no? Hindi lang pala para mabawasan yung pangungutang natin, para lamang makapagpagawa tayo ng mga proyekto, mga serbisyo, mga programa, kundi ito pa, mag-invest. Inuna na national grid. Part na ngayon ang gobyerno sa mangyayari sa ating national grid. 20% lang pero better than zero. Totoo yun. At hindi pa nga nakukuntento mamaya kasi nga sinisikap ng mambabatas natin na i-take over yan, tuluyan ng gobyerno. Kumbaga, palayasin na, tsupi na yung State Grid Corporation of China na yan, mga ka-istorya, sa NGCP. Alam niyo kung ano yung power ng Congress? Pwede lang bawiin niya. Oo, pwede, mga ka-istorya. Yan sinasabing may nagbabantay. Tama talaga ang ginagawa, mga ka-istorya. May nagbabantay na representante ng gobyerno. Alin yun? Ito yun Solon wants government to take over control of NGCP. Ay, salamat Salamat po ng... napapalakpak, hindi ko talaga maiwasan mga ka-istorya na matuwa. A congressman wants the operation of the country's power grid returned to government control. Tama lang. Laguna Representative Dan Fernandez, hindi ako against sa sinusulong ni Kong Dan Fernandez kasi ang tinitingnan ko mga ka-istorya, ayun pong ginagawa ng isang mambabatas na makabubuti sa bansa sa pangkalahatan. Said, he will push the return of the country's power grid to the National Transmission Corporation na siya namang dapat from the National Grid Corporation of the Philippines as the House of Representatives starts its probe on its franchise by January 2025. Transco, a government-owned and controlled corporation, owns the power grid, but NGCP, a private firm, has the franchise to operate it. Kita ninyo sinong may kasalanan niyan, presidente. Palagay ko'y alam nyo rin kung bakit napunta sa NGCP yan. Fernandez, in an interview with Gising Pilipinas Today, enumerated alleged violations at itong mga violations na ito ng NGCP ang maaaring maging grounds para i-take over yan ng gobyerno of NGCP of its congressional franchise that is effective until 2034. According to Fernandez, the NGCP has charged consumers for projects that have been started but yet to be finished. Kita ninyo, nagbabayad na pala ang mga konsumidores ng kuryente sa isang proyekto, sinisingil na ng NGCP, proyektong hindi pa tapos. Makatarungan ba yun, mga ka-istorya? Tuloy, Maharlika investment to NGCP expected to lower electricity costs. Pabababain niyan ang presyo ng kuryente. The Maharlika Investment Corporations or MIC investment in the National Grid Corporation or NGCP is expected to lower electricity costs and stabilize electricity supply according to MIC President Rafael Consing Jr. Kita ninyo yun pala yun Yung mga agam-agam natin at yung inaasahan natin, eto na po
yung kasagutan. Uulitin natin, hindi naman po agad-agad next reading ng kuryente, ng bill natin, nandun na agad. Hindi. Pero may kinalaman yan, may magandang balita ulit ako sa inyo. Isusunod natin, maya-maya. Isa pang reference ang ipapakita ko sa inyo. Dadaan po yun sa proseso. Hintayin natin, sabi nga, wag tayong hatat. Wag tayong atat, In a palace briefing on Tuesday, Kunsing was asked how the MIAC's acquisition of a 20% stake in the NGCP will aid Filipinos burdened by rising electricity costs. Yan yung sinasabi ni PBBM na gusto niyang pagaanin ang buhay ng mga Pilipino So kung titingnan po nila, yung cost po ng kuryente, marami pong pinanggagalingan iyan, So yung transmission cost, isa po yan sa mga cost na nagbubuo ng ating binabayaan kuryente per kilowatt hour, he responded. The way NGCP can contribute to lower electricity is by ensuring that the rollout indeed happens, because once you have that transmission grid infrastructure being rolled out successfully, then you would have more power players that can in fact get onto the grid and provide supply to the grid, and previously just like any commodity, so on and so forth. Sa madaling sabi, makakatulong ang ginawa ng NGCP para mapababa ang presyo ng kuryente. Sinaksihan nga ni PBBM yung pagpirma na yan, mga kaistorya ngayon naalala ko, isa sa dahilan kung bakit mataas ang presyo ng kuryente, yung power loss na tinatawag, na kung hindi ako nagkakamali, nandyan pa, wait nga, tingnan ko nga, ako kasi may bill ako ng kuryente dito, yung power loss kasi po mga kaistorya, mababasa mo dito, charges for this billing. Wait nga, ipakita ko. Siyempre, hindi ko ipapakita po yung yun pong details namin. Kasi mahirap na. Ito, bill ito, tiniklop ko. Ewan ko naman, hindi niya nababasa, kasi may ilaw ako So, ito po yan. Babasahin ko na lang. Nakalagay po dito, generation, transmission, system loss, distribution, subsidies, government taxes, universal charges, FIT, renewable, other charges. So, dandun sa system loss kung hindi ako nagkakamali yung mga nawalang kuryente. Kasama dyan yung mga jumpers. Oo, yung mga nagnanakaw ng kuryente, binabayaran ng mga konsumidores. Isa unfair Correct me if I'm wrong. Kung ako'y mali, di tama po ninyo ako. Kasi hindi makatarungan kung sakali na sinisingil sa mga konsumidores na legal, yun pong mga nawawalang kuryente kagaya ng mga jumpers. Hindi, kasi mga kaistorya, yung provider ng kuryente, pananagutan nila yan. Hindi yan pananagutan ng mga konsumidor. Sana may mapansin din yan. Actually, meron na mga mambabatas na bumatikos niyan, tumayo sa privilege speech. Pero walang nangyari. Walang nangyari. Sana ulit, mabuksan ulit yan. Kasi hindi po yan, hindi yan pananagutan ng mga legal na konsumidores Di ba? Hindi ba kaobligasyon ng mga nagsusupply ng kuryente na bantayan yung system. Hindi pwedeng ipapabalikat nila yun sa mga legal na konsumidores. Hindi Hindi mo naman kinonsumo yun, ikaw ang magbabayad. Hindi naman obligasyon ng mga konsumidores na bantayan yung linya ng kuryente. Isa yun sa kalukuhan dito sa bansa natin na dapat mabigyang pansin ng mga mambabatas natin. Yung nabanggit ko lang. Kasi naaalala, actually, may dedicated content po ako dyan Naalala ko lang, mga kaistorya. Ito pa, yung nuclear power plant. Ngayon, nare-realize na ng mga Pilipino. Noon ang Marcos Sr. nakiusap kay Cory Aquino na ituloy ang Bataan Nuclear Power Plant. Hindi itinuloy. Dumaan pa sa mahabang batikusan hanggang sa investigasyon sa Senado kung ano-anong ikinargang issue sa Bataan Nuclear Power Plant. Delikado daw, malapit daw sa fault line. Ito na lang. Asan yung mga batikos noon sa investigasyon sa Senado nung panahong yun? Malapit sa fault line. Ilang beses nang lumindol, matatag na nakatayo ang Bataan Nuclear Power Plant. Pumutok na ang Mount Pinatubo, andun pa rin ang Bataan Nuclear Power Plant, matatag pa rin. Ilang bagyo na ang dumaan, matatag pa rin. Diba? Ngayon nare-realize ng mga Pilipino na kung hindi talaga ganun ang nangyari, hindi sana tayo nahirapan.
hindi sana tayo nagbabayad ng napakamahal na kuryente at sana, mga kaistorya, matagal nang maunlad ang bansang Pilipinas, matagal nang malakas ang armed forces natin at hindi tayo binubuli ngayon ng China dyan sa West Philippine Sea. Ngayon natin marirealize na mali talaga ang nangyari sa nakaraan sa bansa natin. Papayag ba kayo na maulit yan? Gising, gising mga Pilipino. Gamitin ninyo ang puso at isip ninyo. Ang isipin ninyo ay yung kinabukasan ng mga anak natin. 10 taon, 20 taon, tayo lilipas yung mga anak natin. Papayag ba tayo nang haharapin ulit nila ay mahirap na kalagayan ng bansa natin dahil sa maling sistema ng politika dito sa bansa? Magising na po kayo. Huwag na nating ulitin ang maling ginawa ng mga kapwa natin Pilipino sa nakaraan. Itama na natin ngayon na. Tayo ang mga aktor sa panahong ito para po maigayak natin ang magandang kinabukasan ng bansa natin. Tayo ang gagawa niyan. Ganyan din ang sabi ng presidente natin. Tayo ang gagawa niyan. Tayo ang magpiprepara niyan. Isa pang autoridad na naalala ko ang nagsabi niyan, si Commodore J. Tariela, doon sa panayam ko sa kanya. Totoo, tama naman eh. Eto na, tingnan nyo. Maging ang Meralco, bumabaling na sa nuclear power plant. Eto yan eh. Ayan no, mamaya puntahan natin yan. Ito muna tayo. Maharlika open to financing nuclear power projects in the Philippines. Basahin natin. The MIC on Tuesday expressed openness to invest in projects aimed at integrating nuclear energy into the country's energy mix to lower power costs. Pagpapababa pa rin ang presyo ng... Ako ay nakasaksi na personal na tiyempuhan ko nung ako ay umattend po sa plenary session po dyan sa House of Representatives. Natiyempuhan ko na ang nag-privilege speech ay si Congressman Cuangco ng Pangasinan. Doon niya sinabi, tama si Marcos eh. Ang tinutukoy niya kung bakit sinabi niyang tama si Marcos Sr. ay yung Bataan Nuclear Power Plant. Isipin po ninyo mga kaistorya. Kapag ka nag-operate, matagumpay na na-operate ang Bataan Nuclear Power Plant, bababa ang presyo ng kuryente kung hindi ako nagkakamali, 2 piso hanggang 3 piso per kilowatt. Isipin ninyo kung gaano ang ibababa. Iba, mga kaistorya. Ayan, target din po yan ng Maharlika Investment Fund. At kung mali si Marcos, bakit ang Meralco ngayon preparing for nuclear energy, nakipag-partner pa sa Department of Energy? Diba, mga kaistorya? Kaya nga sabi ko sa inyo, magising na tayo eh. Ngayon natin nare-realize, sumasang-ayon ako sa sinabi ni Congressman Cuangco. Kung hindi ako nagkakamali, 2nd District ng Pangasinan. Tama si Marcos Sr. Di ba? Meralco and the Department of Energy are going ahead with the plans to introduce nuclear power into the country's energy mix. Meralco Executive Vice President Ronnie Apirocho said the company is sending 10 more employees as scholars abroad to learn more about nuclear. Kita ninyo, ayan na. Tama, di ba? Ramdam na kasi natin yung pasanin sa sobrang taas ng presyo ng kuryente. Dagdaga na balita. AFP cites evidence after wife of supposed Chinese spy denies allegation. Sinabi kasi nung asawa, nung nahuling hinalang Chinese spy na nagsusurveillance, pati na nga po mga military camp natin, surveillance na din, pati EDCA surveillance na din, sabi nung asawa, hindi daw po spy ng China. Ito ang sabi ng AFP. The AFP on Tuesday said the military is relying on evidence in its probe into supposed Chinese spy after his wife denied the allegations against him. The AFP understands her concern, being of course emotionally involved, being a wife, a mother. AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla said in a press briefing, mas tinitingnan ng Armed Forces of the Philippines yung mga ebidensyang nakuha na kumpiska. Natural. Matibay yung ebidensya eh. Mga kaistorya eh,
We look into the evidence-based results of this investigation and anything in our power to help in aiding that the truth comes out from this. Huwag niyo pong tigilan hanggang lumabas ang totoo. At sana naman po, ako ang panawagan ko, huwag i-deport. Hindi birong bagay ang ginawa ng taong yan. Kasuhan nyo at ikulong nyo dito. Kasi po ito kung Pinoy ang gumawa niyan sa China, sa palagay nyo ba, i-deport yan dito sa Pilipinas? Maging patas po tayo. Sabi nga kung anong ngipin ang ibinigay ng China, yun din po ang ibigay natin sa kanila. Mainland na po ng Pilipinas kung sakali ang pinasok ikulong nyo dito. Huwag nyong i-deport. Pasintabi po sa sasabihin ko para naman po tayong nagbubulahan yan kung ipapadeport nyo yan sa China. Diba? Ito pa, dagdag na balita. Tulfo suggests road humps near pedestrian lanes to safeguard public. Yung pedestrian lane yung tawiran ng mga tao, lalo na sa mga paaralan. May mga paaralan kasi mga kaistorya, high school, elementaries, na nasa gilid mismo ng highway. Ako pabor dyan, kahit pasabihin mong national highway yan, mga kaistorya. Pabor ako dyan. Yun lang naman ang maliban na lang sa expressway, of course, wala naman pong pedestrian lane sa expressways. Di po ba? Kasi alam nyo, kung walang humps, ako experience ko, matagal ako nagtrabaho ng Maynila. Kahit may pedestrian lanes, maraming beses talagang humaharurot pa rin ang mga sasakyan. Kung wala dyan traffic enforcer, mahirap makatawid ang mga tao. Paano kung mga bata, mga mag-aaral? Kung may humps yan at may mark po ng slash lines, yellow and blacks, hindi yan pwedeng makahataw. Before the pedestrian lane, mga kaistorya, may humps, magme-minor na yan. Hindi yan hahataw. May iwasan ng aksidente. Di po ba mga... Kaya ako pabor dyan sa isinusulong na yan ni Senator Raffy Tulfo. Naidagdag ko lang naman mga kaistorya kasi may punto po siya yan So yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko po sa inyo ngayon. Sana natuwa kayo sa ibinalita po natin. But of course, expected ko na yung mga pro-China hindi dyan matutuwa. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ng inyong kaistorya. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat ng mga solid kaistorya natin sa buong mundo na walang sawang nakasuporta, nag-aabang, nag-aantabay, nagla-like, nag-share po, nanunood at nakikinig sa mga contents ng inyong lingkod. Salamat po sa inyong lahat. Paki-share po, paki-like, at kung kayo po ay nagustuhan ninyo ang ganitong contents ng inyong lingkod, ay maaari po kayong mag-subscribe at yun ay ikaliligaya ng puso ng inyong kaistorya. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.